Ito na mga mi yung pinaka-reason kung bakit namin ni-rush si Kenji na madala sa ospital. Tuesday night kasi mga mi, bigla na lang nilagnat si Kenji. Nagtataka talaga ako noon bakit siya nagkaroon ng lagnat, wala naman siyang ubo, wala rin siyang sipon. Kaya naman nung Tuesday din na yun, pinatawas namin siya tapos pinahilot namin. After noon, sobrang pinawisan siya, akala namin okay na siya. So after ilang oras, tumaas ulit yung lagnat niya. Bali buong Wednesday, ino-observe ko lang muna siya. At nung Wednesday night nga, biglang tumaas yung lagnat niya, 39 to 40 na yung temperature niya. Kaya naman kinabukasan, Thursday mga mi, pina-check up agad namin siya. Kino-complain niya na rin kasi nung time na yon na medyo masakit yung tiyan niya. Tapos ayun mga mi, niresetahan siya ng antibiotics, paracetamol, tapos pinapa-CBC rin siya. At okay din naman sa amin yon since meron ngang mga case ng dengue dito sa lugar namin. Pero after 1 week sana yung CBC na yon, kaya lang, hindi talaga bumababa yung lagnat ni Kenji. Yun bang kakainom niya lang ng paracetamol. Mga 1 hour lang siyang walang lagnat, tapos noon tataas na ulit yung temperature niya. Kaya naman, Saturday morning, bumalik ulit kami dun sa doktor niya. At pinaulit na rin namin agad-agad yung CBC niya before check-up niya para ma-check agad. Di na rin kasi siya masyadong dumidedi niyan dahil nga sinasabi niya lagi na masakit yung tiyan niya. Hindi pa din kasi siya nakakapupo nung time na yon, parang pang second day na yon. Kaya naman nag-request yung doctor niya na pa-x-ray yung kanyang tiyan. Yung CBC niya pala nung time na to, normal na, tapos yung WBC niya, bumaba na din. Nagkaroon din nga pala ng pamumula dyan yung isang mata niya. Tapos, chinek up na rin siya ng doktor niya at doon sinabi sa amin, nabantayan nga namin yung sintomas niya dahil possible na Kawasaki siya. Wala pa naman daw kami totally doon sa criteria para masabing Kawasaki. Pero dahil nga sa sobrang taas ng lagnat niya tapos biglang namula yung mata niya, sinabi niya na sa amin yung about doon sa mga symptoms ng Kawasaki para mas ma-observe namin siya. Kailangan nga daw kasi yon bago mag 10 days, maibigay mo yung dapat na gamot doon. Tapos, pinigyan niya na kami ng sked ng doktor ng pedia cardio para kung sakali na magbubook kami ng appointment doon, maipa-check up namin agad si Kenji. Sa totoo lang mga mi, meron na talaga akong idea kung ano yung Kawasaki disease na yan. Dahil meron na akong nakita noon na viral post ng journey ng anak niya sa Kawasaki disease and grabe, nakakatakot talaga siya. Habang pauwi kami ng mga time na yon, hindi ko muna sinasabi sa asawa ko kung ano talaga yung Kawasaki disease. Dahil nga kailangan niya munang mag-focus sa kanyang pagdadrive. Pag-akyat ko sa kwarto, nung ako na lang mag-isa mga mi, doon na talaga bumagsak yung luha ko. Yun bang feeling mo, gumuguho talaga yung mundo mo. Iniisip ko agad yan mga mi, whatever it takes, mawala man sa amin lahat ng material na bagay, ang importante maipagamot ko yung anak ko. Kasi mi, hindi biro yung presyo ng gamot ng Kawasaki disease. Meron ako mga nakikitang post or comments na umaabot talaga ng 200 to 300,000 yung nagiging bill nila sa ospital. Iba naman mas malaki pa dyan, depende sa case. Saturday pa rin ng gabi to mga mi at mataas pa rin yung lagnat ni Kenji. Tapos sumusuka-suka na rin siya, kaya naman naisipan na talaga namin siyang isugod dito sa ospital. Dito na namin siya dinala sa ospital kung saan nandito yung pedia cardio na nirecommend ng kanyang pedia. At pagdating dito mga mi, CBC agad, urinalysis at x-ray. Grabe talaga yung iyak niya dyan mga mi nung nilalagyan siya ng dextrose kasi first time to na ma-hospital siya. Lumabas sa x-ray ni meron siyang mild pneumonia. Tapos yung ihi niya medyo concentrated na. Yun bang sign na rin siya ng dehydration kasi nga sumusuka siya tapos hindi rin siya masyadong dumidede at kumakain. Sinabi ko rin sa kanila na pinapabantayan ng pedia niya yung mga symptoms ng Kawasaki. At sa ngayon nga daw hindi pa daw talaga masasabi kung Kawasaki nga daw ba yung case ni Kenji. Nung dumating yung mismong doktor niya mga mi, chinek up na nga siya. At nung makita niya nga yung mata ni Kenji hindi na ganun kapula. Tapos sinabi niya rin sa akin na usually nga daw yung Kawasaki disease mataas ang platelets. At nung chinek niya nga yung CBC ni Kenji mukha naman daw na hindi yun Kawasaki. Pero kinabukasan pinaulit niya ulit yun para mas makasigurado. At yun nga mga mi, nung lumabas yung result ng kanyang CBC normal pa din siya. At thank you nga kay Lord dahil hindi Kawasaki disease yung sakit ng anak ko. Nung ika-second day namin sa ospital nawala na rin agad yung lagnat niya. At ayan mga mi, masigla na rin siya, nakapoops na siya. Paunti-unti rin na rin siyang nakakakain at nakakainom ng gatas. Yung mga time na yan mga mi, sumasayaw sila nahugot yung swero niya niyan. Pero ang bilis mag-change ng mood niya dyan mga mi nung binalik na yung swero kasi nga sobra yung iyak niya. Lumabas na rin nga pala mga mi yan yung sipon niya and grabe talaga yung sipon niya dyan. At araw-araw nga pala siyang umiiyak dito mga mi kasi gusto niya nang umuwi. As in mga mi, mayat maya niya sinasabi niya na uuwi na siya. Mabuti na lang talaga mga mi at kinabukasan mi pauwi na rin kami agad. At bago nga kami umuwi mga mi, dumalaw yung ate niya. Susko, nag-aaway naman agad. Eto nga mga mi, nakatanggal na yung swero niya dyan kaya naman tuwang-tuwa siya nung matanggal yan. At sobrang excited nang umuwi ng batang makulit namin. Kaya naman sobrang thank you talaga kay Lord dahil nga nalagpasan namin tong pagsubok na to. At higit sa lahat, salamat kay Lord dahil hindi siya Kawasaki disease. Sobrang na-appreciate ko yung mga nag-comment about doon sa journey ng mga anak nila sa Kawasaki
Kawasaki. And sobrang bilib ako sa inyo mga mi kasi kinaya nyo talaga. Ako nga na-suspected at iniisip ko pa lang parang hindi ko na talaga kakayanin. Nakauwi na nga pala ng bahay to si Kenji mga mi at hindi ko na muna siya papapasukin sa school. Hanggang dito na lang muna mga mi. Thank you, thank you.